Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos. Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Rolin Cadalig. And this is Lou Imperial. Be inspired Be encouraged. and let's keep rolling in the loop of faith. Dito lamang sa Faithcast. Hello friends! Welcome to Faithcast kung saan ang pananampalataya ay hindi lamang isang bagay na ating pinaniniwalaan. Ito ay isang bagay na ating isinasabuhay, ibinabahagi at ipinapasa sa iba. This is Lou Imperial. And this is Rolin Cadalig. Salamat kaibigan sa inyong muling pagsama sa amin sa araw na ito. Maaring ikaw ay nagmamaneho, pupunta sa trabaho, or ikaw ay isang ina na naghahanda para sa pananghalian ngayon, Lu, kasi alas 9 na. Kaya naka-ready na ang iyong lulutuin. O maari ikaw ay isang ina na nagtitiklop o naglilinis ng sa bahay. O sadyang naglalaan ka lamang ng tahimik na sandali para sa iyong sarili at nag-tune in ka ngayon sa AWR o nakanood sa iyong screen at magandang pagkakataon ito na makasama ka namin. Yes, ma'am. So, Lu, ano ang prayer mo sa ating mga tagapakinig ngayon? So, alam naman po natin, ma'am, na bumuhos ang ulan, may mga binaha. So we continue to pray for our friends na sinalanta po ng bagyo, na patuloy po nakaka-experience ng pagbaha sa area nila, no? I hope kung saan man po kayo nakikinig sa mga oras na ito, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Pati po, patuloy po nating ipanalangin ang ating mga kapatid na mga street dwellers, kung saan sila makakakuha ng pagkain at tubig. Kaya mga kaibigan, sama-sama po natin silang ipanalangin. Kayo, ma'am. Yes, Lu. At ito, dalangin din namin na ang ating pag-uusap ngayong oras na ito ay makapagbigay lakas at inspirasyon. At ito yung gusto po natin na mangyari dito po sa ating programa na Faithcast, na dito po ay magkakaroon po tayo ng personal change or transformation sa ating buhay. At yun din ang ating goal, Lu, na sa ating pag-uusap every episode ay tayo din po ay talagang mababaguhin ng ating Panginoon. Yes, kaya naman gusto ko pong batiin ang ating mga listeners and viewers sa ating Facebook page at sa ating pong AWR 89.1 FM at sa ating pong Facebook and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat at gusto ko rin pong i-promote ang ating Facebook page na Faithcast. Pwede pong i-like niyan, mag-subscribe po kayo para updated po kayo sa ating mga programa dito, para ma-replay nyo yung mga napag-uusapan natin. And also, ma'am, kung meron po kayong ang ating mga kaibigan, kung meron po kayong mga private message na gustong isend sa amin, may mga suggestions kayo na topic na gusto nyo pong pag-usapan natin dito sa Faithcast, maaari po kayong mag-message o mag-direct message sa ating Facebook. Ang ating pong cellphone number ay 0918-944-7891. 0918-944-7891. At alam nyo, ma'am, marami tayong mga positive feedback na naririnig dito para sa ating program na Faithcast. At isa na nga po dito si Ma'am Karen OJ. Ano po? Karen OJ. Yes, ang atin pong Hello, listener. Ma'am Karen. Hi, Ma'am Karen. At ito po ay patungkol dun sa ating topic, ang ating first topic na altruism. I-share ko lang po sa inyo yun na ibahagi niya, Hi, Ma'am Lou, listening to Faithcast right now. Ang ganda ng topic nyo, altruism. First time kong marinig ang word na yan kay Pastor Cajobe. Actually, punta ako later sa SM Urda. Isama ko ang batang suicidal. Dapat kasi ay yung words natin ay nakikita din sa gawa. Kaya inaya ko siya. Ang sabi niya, di pa daw siya nakakapunta doon. Sana ay maging happy siya sa paglabas
namin. Ayan, sana po naging masaya kayo sa paglabas nyo, no? Kasamang bata ngayon at sana po ay tayong lahat ay ma-inspire po katulad ni ma'am na maging pagpapala din tayo sa iba. Ayan. Kayo ma'am, meron ba kayong gustong batiin Oo, bago gusto tayo ko ring mag-start? batiin si Ate Loie Daligos sa Quirino, Ilocos Sur po ito. At saka si Mama Agapita, sila po ay talagang nakikinig sa ating Wow, radio. At thank you po. gusto ko ring batiin si Cristel Segundo na siya ay regular niyang pinopost itong Faithcast page natin sa kanyang account, FB account. Yes. Kaya hello dyan, Cristel. At saka gusto ko ring batiin si Sister Malu, yung nagluluto ng lutong Home-cooked bahay. meals, yes. Opo, dito sa ating dito sa ating compound. compound every Tuesday. Ayan. Hi, Sister Malu. Sa lahat po na nakikinig, gusto po kayo naming batiin sa participation nyo. Mag-participate kayo dito, i-share nyo ito at i-post sa inyong Facebook account para marami pang mabless na Yes, sa that's programang Faithcast. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, no, ma'am, Yes. gusto ko pong tanungin ang ating mga listeners sa umagang to, no, naranasan nyo na bang may taong gumawa ng maliit na bagay para sa inyo? Katulad po ng isang favor, kindness, or tulong na hanggang ngayon hindi pa rin po natin nakakalimutan kahit matagal na pong panahon na naranasan natin yon. Sige ma'am, I'll go first. Yes. Gusto ko pong i-shout out ang aking mga high school friends, no, kay Hannah Maghirang at kay Jay Marteja. Sila po ang aking mga high school best friends. And I've known them for quite a long time. At talagang naalala ko yung kindness nila sa akin na alam nila kapag may problema ako, ang gagawin nila, ilalabas nila ako, magyayaya silang maglaro ng pickleball or kumain kami sa labas. And one time, when I was pregnant, ako lang kasi yung nag-celebrate nun. Pinuntahan talaga nila ako sa bahay para mag-celebrate ng birthday ko. So just that one small act of kindness, yung presence, parang malaking bagay na yon para sa akin na hindi ko makakalimutan. So, shout out po sa aking mga high school best friends, si Jay at si Hannah. Kayo po, ma'am. Parang pareho tayo na high school din na experience ko ito, Lu. Opo. Alam mo, nung kami, yung time namin sa Tirad V Academy, ay siguro yung iba sa atin ay nakaka-relate dito. Kasi kami ay nakastay sa dorm, tapos kami yung nagluluto. So, every week, yan nagpapadala ng mga parents namin ng pagkain. Pero merong isang store sa Tirad V Academy na kung walang-wala na kami, lalo na ako naranasan ko ito. Pag pupunta lang ako doon, sabi ko, Auntie, wala talaga akong ngayon, baon. Pwede ba akong pautangin? Mga ganun. So, siya talagang very willing, siya very positive yung pagsabi niya. Sige, kuha ka lang kung ano yung kailanganin mo, kuha ka lang dyan, ililista mo at babayaran mo kung saan ka Kung magkaroon kailan ng ka. kung kailan ka may pera, di bayaran mo na lang sa time na yon. Yes. So naalala ko pa rin yan na kabaitan niya sa akin. Kaya pag pumupunta ako sa Tirad V Academy na mamasyal ako doon, talagang pinupuntahan ko din siya at nagpapasalamat talaga ako sa kanya. Wow. So ito yung mga, alam mo, Lu, Mga yung simpleng bagay na akala mo hindi siya impactful. Hindi impactful. Pero pag hindi siya grande. ngayon sa edad kong ito, pag I want to recall those kindness na naibigay sa akin, yung mga nagpapakita ng pagmamahal, sila yung naaalala ko. At saka intentional talaga, yung mararamdaman mo talaga na mahal, kaya hindi yung binibigay ito para lang magkabenta or what, pero yung kahit nga hindi ko babayaran, sabi niya, yung maliit na bagay kahit hindi mo nabayaran. Opo. So mga ganon ang experience na hindi ko talaga makalimutan. Actually, hindi naman ito malaking regalo, kagayang sinabi mo, hindi ito mamahalin. Pero yung act of kindness talaga, ito yung hindi mo makakalimutan. Yes. Kundi dahil maramdaman natin ang pagmamahal kasama sa
ating karanasan at yun yung pagtulong. Yes, exactly. And that's true po, no? Minsan, hindi natin maalala kung ano yung sinabi sa atin ng tao. Pero the way they made us feel, kung ano yung pinaramdam nila sa atin, ayun ang hindi natin makakalimutan. No? Yung kabutihan nila ay nananatili sa puso natin. Hindi po ba? Yeah, Lo, ano yung napansin mo pag ikaw yung nakakatanggap ng kabaitan or kabutihan ng isang tao? Ano yung napapansin mo na nangyayari sa iyong sarili? Meron ba? Siguro po for me, kapag nakita kong mabuti ang isang tao sa akin, parang gusto ko rin maging mabuti sa Oo. ibang tao. Yung sinasabi nilang ripple effect nga, ma'am, hindi po Oo, ba? tama yun. May ripple effect talaga. It's contagious, no? Yes. So, yung kindness ay very contagious. So, Kung ayaw ang- natin yung sakit na contagious. Pero ito magandang, ito yung nakakahawa, ayon sa Tagalog. So, may Yes. chain reaction. Kaya pag someone blesses you, then you will become a Yes, blessing to others. someone else. Ayan. Yes. At alam niyo po ba, sa panahon natin ngayon, parang ang daming taong busy, maraming preoccupied, maraming nasa utak, Yeah. mga pagod. Pero sa gitna po ng lahat ng yon, may mga tao pa rin na tahimik na nagbibigay, tahimik po na naglilingkod, Yes. tahimik na tumutulong, walang camera, walang social media post, walang naghihintay ng recognition, at yun po yung mga taong hinahangaan natin, dapat nating hangaan, At siguro kung meron nga ako maibibigay na example, ma'am, yung lola ko po, no, kahit wala nang matira sa kanya, ibibigay niya sa mga tao. Pag meron something sa bahay, kasi nasa States po siya Pag meron sa bahay, iuuwi niya yun sa probinsya. Ang probinsya po kasi namin sa Nueva Ecija. So, yung mga gamit sa bahay, ipinamimigay niya doon. At ang lagi niya sinasabi, kahit wala nang matira sa kanya, okay lang. Kasi matanda naman na siya. So, ayun, shout out din po sa lola ko. Hello, lola. Baka naman, Lo, yung naging lifestyle niya na yun, naging ugali niya na yun. Opo. At ako may maalala ko din na nung nasa Baguio pa kami, meron isang babae na pumupunta sa office. Talagang siya ay kawawa din. So ako, naaawa din ako sa kanya. So kung ano yung meron ako, binibigyan ko siya. Maricel ang pangalan. Baka Hello nandyan. po. Pag nakikinig ka, Maricel, ito yung kwento mo. Na maalala ko pa na pag binigyan ko siya, yung ibibigay mo sa kanya na para sa kanya at para sa pamilya niya, sabi niya, hahatiin niya yon at ibibigay niya sa mas may nangangailangan. So, alam mo yun, yung generous heart Yes. talaga, na hindi niya iniisip kung ano yung makukuha niya, kundi iniisip niya din yung para sa ibang tao. At ito na ngayon ang ating pag-uusapan, Lo, Yes. no? Yung word na charity. Yes. So, another gem for the day, kaibigan. Napansin niyo ba na lahat ng pinag-uusapan natin dito ay isang word? Precious word pa yan sa lahat ng episodes po natin. At ito yung nagdadala sa atin sa mas matibay at or nagpapatibay sa ating relasyon sa Panginoon. Kasi ito yung mga character Yes. ng Panginoon. Di ba? Yes, ma'am. Kaya yung meaning ng charity po para sa akin, no, parang charity is generosity. For me. Kung minsan, hindi po ba sa buhay natin, parang ang hirap maging generous, lalong-lalo na kapag Pag wala walang-wala ka na. Pag paubos na, wala ka ng budget, ano pang ibibigay mo. Pero, dito natin makikita yung nakasama natin ng Panginoon kung paano tayo magbigay. Sabi nga, iniisip natin na charity is all about giving money. Pero hindi lang siya about money. Kapag narinig natin ang salitang charity, ang naiisip agad natin, donation. Oo. Relief goods, Yes, yun naman ang alam fundraising, natin. charity. Sa hospital, charity ward. Yes, mga ganon. charity events, ayan. Pero habang pinag-aaralan po namin itong topic natin ngayon, no, ma'am, na-realize ko na ano ba yung nag-uudyok sa atin? Bakit natin gagawin ang isang bagay katulad ng pagtulong? Mas malalim po pala ang ibig sabihin ng charity sa Bible because biblical charity is not simply giving something. It is giving yourself. Wow, gusto
gusto ko yan. Gusto ko yung sinabi mo na charity is giving yourself. So, hindi nasusukat, kagaya ng nabanggit natin kanina, kung gaano kalaki ang yung binigay. So, it is measured by the amount of love behind what you give. So, ayun talagang yung ating pagmamahal sa ibang tao. Yung wala tayong, yung personal interest ba? Kasi minsan pag nagbibigay tayo, may personal interest. Gusto natin ng recognition. Ayun, recognition. Disclaimer lang din naman na hindi naman natin sinasabi na masama ito, na ma-recognize tayo. Kasi nga, sa atin nga, pag may nawa tayo, Yes, gave yung mga us nakalagay sa school. No, Oo, mga ganon. Okay lang naman yon kasi Yes. it's a token of appreciation. Pero, yung charity talaga, pag i-reflect natin ng ugali ng Panginoon, charity that seeks no Not- applause. Yes. Yung hindi tayo mapapalakpakan or hindi tayo marerecognize, na mababanggit ng pangalan natin or maisusulat yung mga pangalan natin, kundi yung charity that reflects the character of Jesus or the heart of Jesus. So, excited na ako, Lu, kung ano yung Bible woman na ating babanggitin ulit ngayong umaga. Ano na nga yun, Lu? Alam niyo, ma'am, habang nagre-review ko nitong pag-uusapan natin, no, tiningnan ko yung Bible woman natin today. Ano siya, meron akong kasama kasi habang nagre-review, hindi rin nila masyadong kilala. Itong babaeng ito. But this Bible woman today na pag-uusapan po natin is someone whose name is mentioned only a few times in the scripture. Maunting beses lang talaga. Hindi po siya kasing sikat ni na Queen Esther, hindi rin po siya gaya ni na Ruth or ni Mary. Pero ang kanyang buhay ay nagtuturo ng napakagandang lesson about generosity. And her name is Joanna. Ito ay matatagpuan pag meron po kayong Bible dyan, kaibigan, ay buksan mo na sa Luke 8 verses 1 to 3. 3 verses lang po ito. Sabi dito, Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, together with many other women, were helping to support Jesus and his disciples out of their own means. So, napakaigsi ito na verse, Lu, pero napakalalim ng mensahe. Yes. Kagaya ng sinabi mo, talagang, ako, dito ko lang talaga nabasa rin si Joanna. Oo. Kaya, Ang sabi nga, nung mga nakasama ko sina Kuya Lowell, shoutout po, no, hindi siya ganun ka-familiar. kasi hindi naman na ilalagay sa Bible story or Bible friends na nagkukwento sa mga bata kasi nga maigsi lang yung kanyang. So imagine niyo po yun, no, mga kaibigan, habang si Jesus po ay naglalakbay mula sa isang bayan, papunta sa isa, siya, habang siya ay nagtuturo, nagpapagaling, nagpapalakas ng loob, may mga tao po na sumusuporta ng kanyang ministeryo at isa na nga po doon si Joanna. Hindi po siya ang nasa harapan, hindi siya yung nangangaral, hindi siya yung gumagawa ng mga miracles, pero naging bahagi siya ng ministeryo ni Jesus. Kumbaga, she is behind the scene. At alam mo, Lu, ang nakaka-amaze dito ay si Joanna ay asawa ni Chuza, isang steward ni King Herod. So, ibig sabihin, komportable talaga ang kanyang buhay at meron silang kaya. Siyempre, may position, di ba? May influence kasi ang kanyang asawa ay steward. Kaya, alam mo, dito, pinili niya na gamitin niya ang kanyang resources sa pagtulong kay Jesus. Hindi para sa sarili lamang yung kanyang iniisip, kundi para sa gawain ng Diyos. It's a literal way na talagang tumulong siya sa ministry ni Jesus at that moment. Kumbaga, hindi naman din humingi ang si Jesus ng tulong kay Joanna, pero ang ibig sabihin po na nakita ni Joanna ang pangangailangan, kumilos siya. Parang gaya po ng mga nanay, lahat po ng mga nanay na nakikinig sa atin. Hindi pa po nagsasalita ang ating mga anak, pero alam na natin. Hindi po ba yung mother's instinct na sinasabi? Alam po ng nanay kung gutom, kung may sakit, kung may problema. Kasi nga, sabi nga, di ba ma'am, love becomes observant. Yeah. Nag-agree ba kayo dito?
Yes, I agree. Ayan, responding to the needs of others. At gusto ko yung sinabi mo, Lu, na love becomes observant. Sa tingin ko, kapag ang puso mo talaga ay, or ang puso natin, kaibigan, ay puno ng pag-ibig ni Kristo, yung hindi ka nasasabihan na ikaw ay tutulong, kundi kung nakita mo na talaga, you will become sensitive to the needs of others. So, sensitive to be a blessing. Ayan. Ang ganda nun, sensitive to be a blessing. Opo. Kaya naman ang ating reflection question, no, pag nilay-nilayan natin, kailan ba yung huling oras or kailan ba yung huling panahon na may na-notice tayo, nakakilala natin, no, na kailangan ng tulong, na before pa sila humingi ng tulong sa atin, kailan yung last time na yun? Ako kanina lang, Lu, talaga naman, bago tayo pumunta dito sa studio, ay may pumunta talaga sa office na nangangailangan financially, ano talaga, in need sila. Opo. Ano talaga, pag mahal mo ang Diyos, maka-feel mo talaga yung compassion. So, nung bago ko binigyan, we prayed together and I felt talaga na he was so blessed with the small act that I did to him. Yes. Kaya naman, Sino sa tingin natin? sino sa tingin mo, kaibigan, ang pwede mong lapitan, who around you is quietly struggling today? Maybe your husband. Malay mo, yung asawa mo pala ang nangangailangan, yung anak mo, yung parents mo, yung co-worker mo, or your church member, or kung sino man na nasa around you who needs help, but is silently carrying a heavy burden. May mga mabibigat na Ayan. dinadala. Kaya ang warm quote, meron akong warm quote din dito. Sabi, charity begins the moment we stop asking, what do I need? And begin asking, who needs me today? Ay, Napakaganda nun, no? Ang ganda nitong, who needs me today, Lou? Sino ang may kailangan sa atin ngayon? Oo. Because charity is really seeing people through the eyes of Jesus. Po, hindi lang natin nakikita ang mukha nila, pero nakikita natin kung ano yung nasa puso nila. May kasabihan nga, Mama, no, the greatest gifts are not always wrapped in ribbons. Sometimes, they come through listening ears, gentle hands, and compassionate hearts. Yan ang gusto kong ma-emphasize natin sa mga friends natin na nakikinig ngayon, na ang mga gifts, ang mga precious gifts talaga ay yung simple na act of listening to a person. Yes. Yung gentle hands or gentle touch pati sa kanila, and compassionate hearts. So, ito yung mga gifts. Ano pa, meron ka pa bang mga gifts na alam mo na simple lang? Encouragement, words of encouragement. Yeah. Kahit sabihin mo, uy, ang ganda mo ngayon Uy, pumayat ka, oh. 'Di ba, ma'am? Simple words pero nakaka-uplift ng spirit ng isang tao. Kaya maganda pala talagang ugalihin, Lu, na kung meron tayong nakasalubong or meron tayong yung malapit sa atin, Even a smile. just to recognize them, give attention to that person, it really helps. So, nasa closing na tayo. Lu, anong masasabi mo pa dyan sa mga kaibigan natin about charity? So ngayon po natutunan natin that charity is much more than giving money, hindi lang sa pagbibigay ng pera. Charity is a way of life. It is generosity that quietly reflects the heart of Jesus. So ito po nagpapakita talaga ng puso ng Panginoon. So, hindi lang sa pera, hindi lang to pera. It's much more than money. Talagang, talaga ang charity nga, yung we really need to reflect who Jesus is in our life. Kasi yun naman ang gusto natin, na ma-reflect natin ang ugali ng Panginoon. So, and the true life of Joanna, yan talagang hindi pa natin ma-memorize yung name na Joanna. We discovered something beautiful. She is remembered now because she faithfully used what God had entrusted to her to support the ministry of Jesus. So, what
a blessing, what a beautiful legacy na Yes. meron tayo ngayon kung nabasa natin yung 3 verses na yan. Alam niyo, ma'am, iniisip ko po, no, siguro marami rin sa ating mga listeners Yeah. ngayong umaga na naiisip ito na I'm just an ordinary woman. Ordinaryo lang, hindi naman ako Bible worker, hindi ako preacher, wala akong gaanong karaming pera, at ano ba yung difference na pwede kong magawa? Hindi po ba may mga thinking tayong ganyan na parang hindi tayo enough? Yeah. At nakakalungkot pag yun ang naiisip natin. But if you've ever asked that question, kapatid or kaibigan, Joanna's life, give us the answer. So God is not asking us to give what we don't have. He simply asks us to offer kung ano yung pwede nating ibigay, kung ano yung naibigay sa atin, maybe yung time mo, maybe yung bahay mo, pagluluto, or pwede kang lutuan ng mga visitors, di ba? Listening ear at encouraging words. At marami Yes. pang pwede nating gawin. So, ordinary acts become extraordinary blessings. Amen. Ayan. And here's another beautiful thought, no, para po sa ating mga listeners. Hindi po siguro inisip ni Joanna na after 1,000 years, people around the world would still be reading her name in the Bible. Di po ba? Hindi nga daw siya familiar, hindi po ba? But she simply served, she simply gave, nagbigay siya, and she simply loved. And God made sure her quiet faithfulness would never be forgotten. Napakaganda, Yes. ma'am, no? Kaya, I love Joanna now. napakabilis ng oras, ma'am. Gusto pa namin siyang i-emphasize, pero kailangan na natin, ma'am, mag-jump sa ating Faith Challenge of the Week. Yes. So, ang challenge po natin, friends, kaibigan, ito ang Faith Challenge of the Week natin. This week, ask God every morning, sasabihin natin, Lord, show me one person I can bless today. Pwede rin natin itong ma-relate sa altruism, no, ma'am? Yes, yes. So, parang nag-combine na yung altruism natin at saka sa charity. At least one person. You can have more. No? It doesn't have to be something expensive na gaya ng sinabi natin. Pwede kang mag-write ng encouraging message, visit someone who feels lonely, bisitahin mo yung may sakit, you pray with a friend, yan, prepare a meal, or Yes. listen without interrupting. Ay, ang hirap kasi makinig na walang interruption. At walang judgment. Oo, so yan. Forgive someone, give quietly. Huwag mong yung mapapansin pa yung Opo. pagbigay, expecting nothing in return. Ito yung mga simple acts na pwede nating gawin. Ito po yung ating challenge this week. Yan ang napakagandang i-practice, mga Yes. kaibigan. Ano po, kasi at the end of the day, tanungin po natin ang ating mga sarili, did someone experience the love of Jesus because of me today? Ayan ang magandang itanong natin, pag nilay-nilayan natin Yes, yan. Because that's what charity is all about. Ano po, allowing God's love to overflow through us to someone else. Ayan. Napakaganda yung sinabi mo, Lu, na God's love through us overflow. mag-flow through us to Yes. someone else. So sana ito yung panalangin po natin. Now, God will give us wonderful opportunity. Again, friends, this is Rolin Kadalig. And this is Lou Imperial. Thank you for spending this time with us here on Faithcast, where faith is lived, hope is shared, and lives are transformed by God's amazing love. Ayan. And as you go through this week, tandaan po natin si Joanna. Ano po? Yes. She didn't change the world with fame. She changed lives through faithful generosity, and you can too. Yes. Lahat po tayo pwedeng gawin yan. Ano po? We leave you the words of Jesus in Acts 20 verse 35. It is more blessed to give than to receive. So may those words become more than a verse we memorize. May they become the way we live. Because in the eyes of faith, charity is not measured by the size of the gift, But by the size of the love behind it. and together, let's keep rolling in the loop of faith. Here on Faithcast.
Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos. Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Rolin Kadalig. And this is Lou Imperial. Be inspired Be encouraged. and let's keep rolling in the loop of faith. Dito lamang sa Faithcast.